Ngayon po, meron po tayong special prayer meeting. At ngayong special prayer meeting natin, dadalhin tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Na isang paalala that His grace is sufficient for us. Amen po. Sa kalagitnaan ng kahinaan natin, ng ating weakness, ating trial, doon makikita, madidisplay ang power ng ating Panginoong Hesukristo. At tingnan po natin yung first text, yung text po natin for this evening matatagpuan sa 2 Corinthians 12 verse 9. Sabi po doon, "But he said to me, for my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me." God said this to Paul in the midst of trial ni Paul, nung siya ay merong thorn in the flesh. He pleaded 3 times sa ating Panginoon for this thorn in the flesh to be removed, para magkaroon siya ng relief sa atin, di ba? Pag tayo may pinagdadaanan at gusto nating ma-remove ito immediately sa atin, para meron tayong ginhawa, meron tayong peace, meron tayong kapayapaan. But no, God reminded Paul in this verse that His grace is sufficient, ang kanya pong kapangyarihan ay perfect sa predicament ni Paul. So my grace is sufficient. Ito po ay assurance of sufficiency. Ito ay a reminder kay Paul that God's provision, ang kanyang support ay nandiyan, ready, available. Ang pangako ng Panginoon kay Paul na maaari natin maklaim today and in the future, that God will meet all our needs according to His riches and glory. Ang grace po ng Panginoon, as discussed throughout the year, sa series po ni Pastora, ang grace po ay parang alon. Ito ay hindi one-time gift. For us living under the blessings, under the era kung saan natapos na po ang finished work ni Jesus Christ, tayo ay merong continual source of strength and support sa ating buhay dahil po sa grace ni ating Panginoon, na parang wave na hindi nauubos. As long as merong wind, merong Holy Spirit, magbo-blow, always available ang ating grace na nanggagaling sa Panginoon. So my power is made perfect in weakness. In reference dun sa preaching last time ni Kuya Matt, yung lesson about Job, isa dun sa mga key points, sabi dun yung mga shareable sa IG tsaka sa Facebook, di ba? Nakikita dun yung mga points. Dun sa isa, maganda po eh. Sabi dun, our weakness is where God meets us. Nung shinare ko po yun, ang dami po nag-like. Hindi po dahil dun sa, ang dami po na-bless dun sa content na yun. Ang dami nag-agree na during our weakness, during times of weakness, dun tayo kinakatagpo ng Panginoon. Now, my power is made perfect in weakness. Most of us, maring maalala natin to connect with God, with Jesus, only when we don't know what to do, pag tayo ay trapped, pag tayo ay hindi na natin alam ano ang gagawin, wala na tayong lakas, doon tayo humihingi ng saklolo sa Panginoon. Pag times of strength naman, times na sagana, merong payapa, how often do we call the name of the Lord? Di ba sa tao, di ba pag lumalapit tayo sa mga kaibigan natin, tayo ay clingy sa mga friends natin, pero yung iba, na-offend pa sila pag yung tayo ay lumalapit lang pag may kailangan, nasusumbatan pa tayo. Lumalapit ka lang sa akin pag may kailangan ka, pag kailangan mong mag-home credit sa akin o kailangan mo ng onting libre, saka ka lang lalapit sa akin. Pero sa ating Panginoon, alam niya na we are needy people. Tayo ay laging may kailangan, tayo ay laging may kakulangan. That's why sinasabi niya, ang kanyang power is perfect, designed to meet our needs. Perfect ang power ng ating Panginoon during the times na tayo ay weak.
Alam ito ng Panginoon. Alam niya, kaya nga niya sinabi yan. Verse na yan. Kasi kung hindi tayo needy, kung sufficient na tayo, enough na ang mga bagay sa ating buhay, wala tayong problema, baka malimutan po natin tawagin ng Panginoon. O baka wala po tayong desire to call God every day, every morning. Baka hindi na tayo mag-devotion dahil enough na tayo sa buhay natin. Pero lagi tayo nalalapit. And dapat tayo lalong mas malapit sa ating Panginoon pag tayo may pinagdadaanan. Diba? Throughout, sa history ng Bible, nakikita natin kung paano kumilos ang Panginoon. Kung paano truth ang ating Panginoon dito sa ang kanyang power is perfect in our weakness. Diba? Yung children of Israel, mga Israelites, kung sila ay naliligaw dun sa desert, andun si Lord. A pillar of fire by night, a pillar of cloud by day. Pag sila ay naliligaw, andun ang Panginoon. Pag sila ay nagugutom, kailangan nila ng pagkain. Andyan ang raining bread, tsaka yung quail, yung manna and quail. Andyan si Lord bilang Jehovah Jireh. Kung si Jesus ay dumating dito sa lupa, siya mismo ang humanap, siya mismo ang nag-seek dun sa mga taong may kailangan sa Kanya. Trap sa sin, hinanap ito ni Lord. Hindi makabangon sa sickness, hinanap ka ni Lord. Pinagaling ito ni Jesus Christ. At nung siya ay umalis sa earth physically, nag-iwan siya ng advocate, the Holy Spirit, to help us to be with us every day. And even in Romans 8, Paul wrote that the Spirit helps us in our weakness. Ito ay perfect talaga sa atin. Perfect partner sa atin. The Spirit helps us in our weakness. Kailangan natin i-embrace ang truth that we are created to depend on God. We are created to depend on God. In Acts 17:27, sabi doon, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him, though He is not far from any one of us. For in Him we live and move and have our being. So tulad ni Paul, therefore we should boast sa ating weakness. We should boast in our weaknesses. Huwag tayo yung typical na tao na ang ina-admire ay yung self-made man. Ang may glory ay yung sarili lang. Ako ang nakaahon sa aking problema. Nakaahon ako by myself sa kahirapan. Nakabangon ako sa sickness dahil naghanap ako ng solusyon o naghanap ako ng doktor. No. If we are needy people, kung tayo ay laging may kailangan, laging kakulangan, i-embrace natin ang truth na lagi tayong dapat humingi ng tulong sa Panginoon. Ito yung truth. Hindi natin marireceive, hindi maaring makarating sa atin ang strength ng Panginoon, God's strength, if we don't know our weaknesses. Pag hindi natin ina-admit sa ating sarili that we don't need God, we can do this thing by ourselves. Instead of hiding, instead of being ashamed sa iyong weakness, sa iyong inability to do whatever it is, kailangan maging proud ka because this is a perfect opportunity. Your weakness is an opportunity for God's power to be displayed sa iyong buhay. Boast on what God did for you, did in your life, daily. Ito ang dapat mong ipagyabang. Huwag mong ipagyabang yung mga accomplishments na nasa sa iyo ang credit. No. Iangat mo lagi sa Panginoon. Give credit to God. Ano man ang meron ka, ikaw ay may magandang pagkain, ikaw ay may magandang trabaho, ito ay ibigay mo sa Panginoon ng pasasalamat. Be reliant on God. Alamin natin, know that we can do all things, not by ourselves, but through Christ who strengthens us. And si Paul rin ang nagsulat nun. Philippians 4. Tinuturuan tayo ng Panginoon tonight that we should rely on His strength, not on our own.
I-acknowledge mo na meron kang limit. Meron kang kakulangan. I-acknowledge mo na meron kang hindi kayang gawin. Pag na-accept mo ito, ito na ay one step closer to God. And after that, bigay mo na ito sa Panginoon. Find rest in God. Have faith that God will finish His works. Ang weaknesses po ay hindi lang po pang individual. Maring ito po ay maaari natin pwedeng i-apply sa bawat buhay natin, sa mga circumstansya natin. Pero pwede rin natin itong i-apply collectively as a body of Christ, a church. Maring meron tayong goal, o ang goal natin ay makalipat ng panibagong place. Maring ang goal natin ay mas marami tayong kasama dito. Ano man ang ating goal, makahanap ng fund or whatever. Recognize that ito ay weakness. Ito ay type of weakness na kailangan natin tawagin ng Panginoon. Kailangan natin ng strength ng ating Panginoon. And He can do miracles. Naalala po ba natin yung Perfect Beginning series ni Pastora? Di ba, briefly na-discuss yung journey ni Abraham, nung siya ay naglalakbay, naka-receive siya ng promise kay Lord, I will bless you. Sabi niya kay Abraham. Tapos dumating siya sa Negev. Nagkaroon ng famine, taggutom. In-acknowledge niya, na-recognize niya na siya ay in need, si Abraham. But what he did is, naghanap siya ng provider somewhere else. Sa ibang lugar, naghanap siya ng pagkain, naghanap siya ng mabibilhan sa ibang lugar. Tayo, meron rin times na tayo ay napupunta sa Negev or dry land, dry place, a place where we are weak, or a period of time na tayo ay weak, maring in the spirit, ikaw ay punong-puno ng temptation o kasalanan, hindi ka makabangon, maring ang type of weakness mo ay meron kang pinagdadaanan na sakit, maring ang type of weakness mo ay meron kang malaking kakulangan sa pera, marami kang utang. Ano man po yung weakness na yan? Ano man po ang ating kahinaan na pinagdadaanan? Maybe the Lord wants you to stay there temporarily para makita niya, mapakita niya sa iyo that He can do things, wonderful things. He can do miracles sa iyong buhay. Ikaw ay may kulang sa budget. Magbibigay siya ng miracle. Bibigyan ka niya ng provision, pagkain. Ikaw ay may kakulangan sa relationship. The Lord will fill that. Ikaw ay may kapos sa budget. Hayaan mo si Lord ang mag-fill niyan. Sabi nga dun sa Psalm 50:15, call on me in the day of trouble, I will deliver you and honor me. Ang binavalue po ng Panginoon ang ating humility at ang ating weakness. Ito ang kanyang binavalue. Dahil ang kanyang love and power were made to be displayed through our trials, our rough roads. Kaya if we come into the altar in front of God, humble, admitting to ourselves that we cannot do things, embracing the fact that we are created to be reliant sa Panginoon. Just like what Paul said sa kanyang dulong sa passage ng Corinthians, sabi doon, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Naririnig po natin yan sa mga awit, sa mga praise and worship. When I am weak, then I am strong. When I am poor, then I am rich. Lumapit lang tayo sa Panginoon. Kahit sa mga panahon na kahinaan, kabiguan, kakulangan, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Dahil doon mismo,
mahayag ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang power, ang kanyang love sa ating buhay. Hayaan natin na ma-display ang glory ng Panginoon sa ating buhay. Maging living testimony tayo. Sa bawat kahinaan, si Kristo ang kalakasan. Amen po. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you, we bless you, we glorify you. Thank you for this rich message of yours. Kayo po ang patuloy na nagpapaalala sa amin that we are beings that you created, loving beings, mga tao na laging may kakulangan, dependent upon you. Ito po ay lagi naming maisip that this is a beautiful moment for us to be closer to you. Another opportunity for us to call upon your name, to witness your mighty works. Father God, we also recognize that our weakness ay maaaring good opportunity for us to share a testimony, good opportunity for us to know you more, know your character, to recognize your works, that you are Jehovah Rapha, God who heals, Jehovah Jireh, God who provides. Kayo po ang complete sa aming pong buhay. Nawa po ito po, pautuloy naming maunawaan each day. Ilagay po namin sa isipan namin that this day, I need you, Lord. Today, I will call upon you. Today, supply me with your strength. Today, fill me with your presence. Today, fill me with your love. Father God, maraming salamat po. Kayo po manguna sa amin pong the rest of this evening. May you be glorified in our midst. Thank you, Father. In Jesus' name, amen. Tumayo.